from Reels to Real Trips. And today, we are here with Sir Marvin. Hi, Sir Marvin! Good afternoon! Good afternoon. Kamusta naman kayo? Okay, naman, sir. Kayo, kamusta kayo, sir? Okay lang din naman. Okay. Medyo pagod dahil sa travel ko dyan sa malapit lang. Mount Bulgal Baboy. Wow! Talaga Parang hiking pala to si Sir, no? Oo. Ayan, sir, nabalitaan ko. If I'm not mistaken, tourism graduate, okay? Tourism graduate daw kayo. From STI College, Batangas. Wow. 2025. Oh, last year lang. Last fresh grad Fresh pala lang si pala Sir. siguro. So, ano sir, ano pong nag-i-inspire sa inyo kung ba't kayo nag-take ng tourism? Bago pa ako mag-desisyon kung anong degree yung kukunin ko, nagta-travel na ako noon. Nasama ko sa mga pamilya ko. Pero nakaka-enjoy talaga na parang nasa isa kang environment na mahangin, Yeah. na presko, ganun. Sarap mag-camping, mga naka-tent, tapos mag-DIY kayo ng mga luto-luto, ganun. Yes. Lalo pag mga hiking din, ganun. Oo. So, sir, na-influence din ba kayo ng social media sa mga pag-travel niya? Oo, depende naman din sa kung paano nila iyaano na pumunta sila sa ganun. Pero nasa sayo pa rin yun. Kung Siguro Tsaka kung yung- na-enjoy mo talaga yung variety ng pagtatravel mo, like hiking, tapos Ayun. coffee shops, mga ganun, dagat. Siguro yung mini-mini, sir, yung sinabi ni Kit Hannah sa last episode na fact-check muna tayo. Yes. Kumbaga, kung para sa atin yung pupuntahan natin, why not to try, di ba? Yes. Fact check tayo dyan. Yun, fact-check. Tsaka mas maganda din na i-try natin yung mga new destinations para Yeah. naman sa new experiences natin, di ba sir? Kayo, ba't you really love to travel talaga? Or dahil nai-influence lang kayo ng mga friends or peers nyo? Or Gusto ko ano talaga. talaga? Gusto ko talaga mag-travel. You're into travel. Pero minsan, nakaka-inspire din naman na, may bagong lugar, mga ganito. Mhm. Parang mga bagong establish lang na Ay, lugar. wow. So, sige, punta tayo dyan. Yung parang gano'n na nadadala ka din talaga ng social media. May ganun talagang feeling. So yun, sir. We have prepared some questions for you to answer po. So, Okay. Eliza, go. So, ito po ang question po para sa inyo. From your perspective as a travel influencer, what are some practical advice and noticeable effect of social media on people's travel decision? Sa akin ko lang advice sa pagiging practical, lalo na pag mag-isa kayo, dalawa kayo per couple, kailangan nyo munang aralin yung lugar na yon. So, para makontrol nyo yung expenses nyo. Then, minsan din naman sa mga social media na may mga hidden charges. So, biglang nabibigla yung mga napunta na, ay, ganito pa lang, may ganito pa lang babayaran, ganun. So, kailangan mo muna talaga yung research. Then, much better DIY talaga para mas nakakatipid. Tama naman. Yun. So, sir, gusto namin malaman, ano yung mga place na naman napuntahan mo na? Mga, Puerto. Sa Puerto, madami talaga. May Tamaraw Falls doon and dagat. May mga clubs din, pwedeng mga bar hopping. Sa Baguio din. Madalas punta ng mga tao. Pero, dream ko talaga this year, na-aim ko talaga na makapunta sa Siquijor. So, sa mga international trips, sir, wala pa kayong napupuntahan? Or you are planning pa? Planning pa. Yeah, since bagong graduate pa. And what place, sir? Yung international trip niyo? Switzerland. Solo trip or may kasamang... Kasama ng asawa ko, syempre. Yes! Iba yung experience, guys, no? Kapag... Flex muna dapat. Flex muna. Iba yung feeling kapag may kasama ka sa traveling, di ba? Hindi ka lonely kung talaga mag-isa ka. Pwede ka na talaga mamatay pag nakasama mo yung mahal mo sa buhay. Mag-travel. Yun yung happiness, di ba? Oo. At least lahat ng mga nagagawa mo in that place, kasama mo yung happy feel mo. Siyempre. Literal na res. Love wins. Yes! Hindi lang about, talagang hindi lang about travel yung Yes. ano natin dito. Travel experience with loved ones. Ika nga. Meron ba kayong mga tips na mabibigay sa beginners about sa inyong mga hiking experiences? Kasi may balak din akong mag-hiking dyan lang sa malapit. Bale,
ang advice ko lang sa mga beginners ay mag-exercise araw-araw. So, para maging physical fit sila sa sa pag-hike. Then, yung mga kailangan na gamit para for emergency, gamit na gamit nyo talaga yung ganun. Tapos, tulog syempre. Para energize. Tapos, Kasi grabe yung pagod. saka, makikinig din sa mga nag-tour guide doon. Kasi prone talaga sa accident yung mga, talagang madulas or, Tsaka na-enjoy naman doon kasi hindi lang naman ikaw doon yung mga kasama din kayo. Additional question, sir. Bilang influencer, paano masasabi na nai-influence niyo talaga yung mga tao na nakakakita ng mga pinapost niyo sa social media, sa mga reels? Paano niyo masasabi na nai-influence niyo sila? Like, nahihikayat niyo sila na pumunta dito, na pumunta doon, na mag-join dito? Na-influence naman talaga yung mga tao if nakikita ka sa isang video or vlog na masaya ka. So, ma-absorb nila yung positive energy na sobrang saya pa naman. Ba't naman siya pupunta sa isang lugar kung di naman siya masaya? Your happiness, attracts people. Wala na, yun din tatanungin ko eh. So guys, for our second guest, we have here Sir Arthur. Hi Sir Arthur, good afternoon po. Hello, good afternoon. May we know your full name po, sir? My name is Arthur Blanco. Tayo ay dating board member. Tapos 9 years tayo ng board member. Pero before board member, barangay captain ako na 11 years sa Balagtas. Then nag-board member. Then ngayon, current councilor tayo ng Batangas City. Tayo yung chairman sa committee ng tourism. Yes. At saka labor. So sir, may we ask po if do you have any experiences po in traveling locally or internationally po? Yung travel, siyempre. Alam mo yung traveling is learning. Yes. Diba? So, marami ng beses tayo nag-travel. Noong araw, local lang. Pero, nitong mga panahon, puro sa upload na. Dahil may mga ang gobyerno na kailangan mag-travel ka doon sa isang lugar para patuto din. Pero sa Amerika, dahil nasa Amerika ang asawa ko, pero ngayon dito na siya nakatira, since 2001, napunta na ako ng Amerika. Minsan, twice a year, pero kalimitan, once a year. Then, Europe, meron din tayo sa Europe, Asia, pero hindi pa ako, sa Middle East, yes, nakarating ako ng Dubai lang at saka Abu Dhabi. Sa Asia naman, marami na rin yan. Sa Europe, marami ng bansa din, pero once lang ako nagpunta doon, pero marami bansa pinatahan. Kasi ang kagandahan sa Europe, yung mga bansa nila, maliliit. Pwede sakay ng tren, pwede sakay ng bus, saka marami kang matutunan. Ang totoo, itong aking mga business na ito, ay nakuha ko ang idea lahat sa travel. Yes. Itong ranchers, ito ay yung sistema ng pagkain ay nakita ko sa London at saka sa US na rin. Kaya meron tayong telephone na ganyan. Sa London yan, London Spy. Pero itong buong Rancho Blanco, ito ay inspired naman sa Montana. Yung malaking building na yan, ay nakita ko yan sa Montana. Parehong-pareho yan, yung souvenir shop, yung aeroplano, yung golf course, lahat yan, nakita ko doon. Ito naman mga capsule, nakita ko yan sa China. Tapos yung doon sa area doon, mga galing US din yung team. So, pati pagkain, halos, sa abroad ko rin kinukuha yung diskarte ba? Na-influence din ba kayo po sa social media po? Sa mga travel place din po? When it comes to your travel decisions po, na-influence po ba kayo ng social media? Malaking influence ang social media. Dahil
Kung walang social media, hindi mo makikita at malalaman yung pupuntahan mo. Hindi ka makakapaggawa ng magandang itinerary mo. Dahil kung magbabakasyon ka ng 7 araw o 10 araw, masasayang ang araw mo kung maghapon ka sa hotel. Samantalang kung alam mo yung mga pupuntahan mo, top 10 destination, kunwari, top 10 destination in Scotland, in Germany, in Netherlands, i-top 10 ka. Kumbaga yung 10 araw mo, may package mo, kahit na ang puntahan mo yung 5 bansa, meron kang baong kwento. May baong kang alaala. Kaya ka nag-travel para mag-picture, mag-videos, at kaya ka nag-travel upang maranasan mo ang mga bagay na hindi mo mararanasan sa buhay mo pa. At kaya ka nag-travel upang baunin ang magagandang kwento at alaala na dumaan sa buhay mo. At dahil sa social media, natulungan ka niya para maipackage mo ang mga alalang ito. So, napakalaking tulong talaga ng social media sa atin when it comes to our, specifically, when it comes to our travel decisions. So, yun. Social media ay gamitin mo lamang sa magandang platform ay makakatulong na mabuti sa'yo. Pinabawal na nga sa kanila na at mag-post ng ganun. Ginagawa pa rin nila. Diba? Yung iba naman, mga trolls. Yung iba naman, gumagawa ng AI. Ngayon, mga fake news. Ngayon, pag ginawa mo yun at sa platform kayong pumuntang ganon, yes, magiging trending ka. Kailangan talaga maging responsible. Dadami ang followers mo. No? Yung iba naman, ginagawit pang scam. Diba? Kaya, tayo, huwag tayong mag-share ng mga fake news. Tayo, lumaban tayo sa mali at i-promote natin yung tama. Yun, with in fact. Yes. At kung tayo may maitulong bilang kabataan at ang inyong sentro ngayon ay turismo, mag-travel kayo kahit sa Batangas City. Pumunta kayo sa magagandang lugar ng Batangas City kahit sa mga liblib na lugar. May mga batis, may mga kagubatan, no? I-vlog ninyo yan, pakita ninyo ang kagandahan ng Batangas City. Okay, so napakaganda namang information sa nabigay sa atin ni Sir Bart. And that is informative for the college students that are watching today. So yun po, thank you for watching again, and special thank you for Sir Bart for being here and sharing information, a lot of information. So see you guys in the next series. Bye-bye. Bye. Hello everyone. Before we end this last episode, we would like to thank you to you all, to the supporters, to the listeners, to the viewers that support us from the first episode to this last episode. And you know that we appreciate you all for supporting us, because we natin to magagawa kung hindi din dahil ninyo. So, and also we would like to thank We would also like to say thank you to Rancho Blanco for having us here and for letting us use this special place for our last episode. This episode is so meaningful for us, of course. And thank you so much for you guys. Ayun, sabi ni Kitana, thank you so much for watching and hope to see you in our next series. Bye guys! Bye guys! Thank you!